Boracay is ano, mga kababayan, wala nang exercise, kaya need namin na mag-exercise para wala talaga yung ano, yung katabaan. Alam nyo naman guys, pag naka-stay lang sa ano, sa bahay or sa school lang, kaya gusto naman namin na maglakad-lakad muna papunta doon sa bahay sa driver namin doon sa baba. Kaya naglakad-lakad muna kami kasi busy naman siya, at ngayon wala naman kaming pasok. Ina-news ko Maring Irene, maganda talaga yung outfit niya. Say hi Kumaring Irene. Kumaring Irene, tumitigas na nga ba ang ulo at nagpapasaway na lagi sa mga gumagabay sa kanya sa Abra? Kamakailan nga lamang ay bumiyahe papuntang Davao si Irene kasama si Marjorie at inihatid ito ni Kuya Totoy. Sa di inaasahang kadahilanan na may inililihim pala itong si Irene na kung bakit umuwi din siya ng Abra dahil may kahaharapin siyang problema dahil ang anak niya ay hindi sinuuli ng kanyang asawa na si Kuya Gilbert. Nabanggit niya nga din na hindi niya ito nasabi kay Tita PB Love. Tama nga ba ang ginawa ni Irene? Sadya na nga bang lumalaki ang ulo nito at nagiging panatag na sa lahat ng bagay? Opo, sir. Oh, alam mo ba ang decision ko ngayon? Ako na mismo ang sumuko sa'yo. Sabi ko kay tita, suko na ako. Ngayon, ang decision nito sa akin na nanggaling. Ang decision ko, hindi kita pababalikin ng Abra hanggang hindi ka nagiging okay. Ngayon, si tita na lang ang kakausapin mo kung ano ang payo niya sa'yo. Pag sinabi niya na okay, makakabalik ka. Pero pag sinabi kong hindi, sa akin din siya magre-relay. Kaya ayusin mo. Kung gusto mong makabalik ka doon, ayusin mo. Ayaw namin ng sakit ng ulo. Alam mo ang nangyari sa pinsan mo, di ba? Ayoko na lang mag-mention ng name. Dahil ayaw namin ng problema. So ngayon, ito, ginagawa ko itong mga kababayan para maging fair din kami. Para maging fair tayo sa sponsor, maging fair din kami sa iyo, na ang lahat ng ito, nasasabi ko, hindi para ikaw ay pasakitan. Binisita nga ni Sir Paul Pugong Biyahero si Irene para makibalita. At dito, ikinagulat ni Sir Paul ang nalaman niya na halos 2 buwan na palang hindi ibinabalik ng asawa ni Irene ang kanyang anak na babae. Kinausap ni Sir Paul si Irene sa mga hakbang na pwede niyang gawin dahil may mas karapatan siya para sa kanyang anak. Pero sadya nga bang inilalapit si Sir Paul sa mga nalaman niyang mga katotohanan na itong si Irene ay may itinatagong lihim kapag pumupunta sila sa kanyang bahay. Ikinagulat nga ni Sir Paul ang kanyang nalaman na kapag pumupunta sila sa bahay ni Irene ay kung minsan ay nandoon ang asawa niya at itinatago nito. Nilinaw ni Sir Paul kay Irene ito at tinanong si Irene kung totoo nga ba ang mga ito. Bukod pa doon mga kadudes, kapugong biyahero, si Sir Paul ay nag-set up kung kailan pupunta ang asawa ni Irene sa kanilang bahay upang isauli ang kanyang anak. Ngunit sa kadahilanang wala doon si Irene sa kanilang bahay at nagpunta ito ng bayan at pinuntahan ang kanyang kaibigan. Nabanggit nga niya na nagtitinda siya ng bigas doon. Wala namang problema yon kay Sir Paul, ngunit ang priority niya ay maibalik ang kanyang anak. Kaya dito ay nadismaya si Sir Paul. Kung sa pinuntahan mo, kasi life mo yan, buhay mo. Kaya lang, mayroon tayong problema. Yun yung gusto nating ayusin. Pero hindi ka nag-message na ganito ganyan, sir, wala ako dyan. Yun sana ang inuna mo, Irene. Kaya nadidismaya ako.
Kasi nandun na tayo eh. Dadalhin na yung bata, hindi na tayo dadaan ng barangay. Kasi ayaw din natin ng problema. Both parties ninyo ayaw namin ng problema. Diba? Humiling sa akin si tita, please Paul, tulungan mo sa Irene. Sabi ko, o tita, aayusin ko. Pero anong ginawa mo? Yun lang din po, so na hindi ako nakapag-chat sa inyo. Kasi Irene, alam mo, kung priority mo yung anak mo yan eh. Dapat inuna mo na magkaayos kayo. Kasi po, gusto ko talagang puntahan doon. Pero sabi naman ni kuya ko na kung saan niya kinuha yung bata, dito niya babalik sa bata. Yun na nga. Kaya nga na-convince namin siya na dito dadalhin. Pero ang ginawa mo, inuna mo pa yun. Yung ibang ganun. Kaysa dito na nandito tayo at madadala yung bata. Marami na nagawa si Irene ng mga kasalanan. Ngunit sa huling banda, ay binigyan pa rin siya ng tsansa ni Sir Paul upang magbago. Isang aral ang pabatid nito sa kanya at sana magbago na si Kumaring Irene. Sa huling pagkakataon, mabawi na kaya nga niya ang kanyang anak na babae? At pagkatapos nito, makababalik pa kaya siya sa Abra upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral? Nangako naman si Sir Paul Pugong Biyahero na kung sakaling matapos na ang problema niya sa kanyang anak ay makababalik siya sa Abra upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ikaw kadudes, Kapugong Biyahero, anong masasabi mo sa naging aksyon ni Sir Paul Pugong Biyahero para kay Irene? Sa bandang huli, nanaig pa rin talaga ang kabutihan ng puso ng ating Pugong Biyahero para kay Irene. Hindi niya kaya itong pabayaan. At ngayon, handa na si Irene harapin ang kanyang asawa upang tuldukan na ang issue at mabawi na ang kanyang anak. Muli po, mga kadudes, ito si Marites Dudes TV. Hanggang sa muli, bye!